Ang teksto natin ay kinuha natin ngayon sa Acts. Sabi mo sa katabi mo, Acts. Chapter 12. Yan. Verse 5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Alright. Tingnan natin mabuti yung first phrase pa lang. Medyo mabigat na yung dating, no? So the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. He's sleeping with the two guards, bound with two chains. Imagine nyo lang yun, Ano itsura nun? Yung may kadena, or basta may kadena siya, dalawa. Hindi natin alam kung sa paa, dalawa, or sa kamay. But you can just imagine that scenario. Because today, I would like you to stand up. Tayo po tayong lahat. And then, kumanap ka ng tatlong tao. At sabihin mo sa kanya, kung nasa ang sitwasyon ka man ngayon, hanap ka ng tatlong tao. Kung nasa ang sitwasyon ka man ngayon, na hindi mo kinakaya, aalisin ka ng Diyos dyan. Ngayon din. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, maaari na po tayong maupo. So that is our declaration for today. That in Jesus' name, every chains will be broken. Every bondage will be broken. And God will manifest Himself. Basta, sumunod ka lang. Hallelujah. Ready na ba kayo? So yan po ang title ng ating pag-aaralan ngayong hapon, ngayong umaga na to. Nakakalito ng mga oras ngayon, no? Basta sumunod ka lang. Anong sagot? Yes, Master. Basta sumunod ka lang. Yan ang mga katagang naririnig ko noon nung ako ay sumali sa isang organisasyon. Basta sumunod ka lang. So noon nga, tinatawag ko pang Master yung MI namin, no? MI pa lang yun. How much more this God? No? Ngayon nga sumusunod tayo sa mga taong feeling natin mas mataas sa atin. Tama ba? Sa mga boss natin. Diba, na limited lang yung kaya nilang i-offer. Na limited lang yung kaya nilang ibigay. But this God is different. This God is unlimited and this God is extraordinary. Hallelujah. So tuloy natin mga kapatid. And suddenly, verse 7, ang ganda nung no? Ang ganda nung pagkakasali ng salita. Suddenly, ibig sabihin, biglaan. Biglang! Suddenly, an angel of the Lord appeared and the light shone in the cell. He struck Peter on the side and wake him up. Himay-himay natin bawat salita na narinig natin ngayong umaga. Ang sabi ng angel, quick! Get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. O yon, sa wrist na. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Ano ginawa ni Peter? Sumunod. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Sometimes, mga kapatid, you have to get dressed up first before you know your destination. Amen? Minsan, mga kapatid, kailangan sumunod ka muna bago mo malaman kung saan ka dadalhin. Dahil maniwala kayo sa hindi, pag Diyos ang nag-utos, siguradong may kahihinatnan. Last Wednesday, di ba, tinuro ko sa inyo yung umaani ka na
hindi mo lang alam. Tama, mali? Sino dito ay nakakaramdam ng ginhawa na hindi niya alam kung paano nangyari? Woo! Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Madalas ang tao complain muna before obeying. Tama? Mag-complain muna before mag-obey. Tatanong muna, saan ba kasi yan? Ano bang gagawin dyan? Anong mapapala? What's in it for me? But, verse 9, Peter followed him out of the prison. But he had no idea that what the angel was doing was really happening. Ano nangyayari? Hindi niya alam, wala siyang idea kung saan sila pupunta, ano bang nangyayari. Parang naalimpungatan pa siya, ikaw ba naman tapikin ng malakas sa tagiliran eh. Natutulog ka ng mahimbing. And take note, anong pinantapik ng angel? Sino ditong nakalapit na sa manok? O kaya sa kalapati, kahit sa kalapati man lang. Yung sa pagaspas nila, malalakas ng hangin, di ba? Pag natamaan ka nung mismong pakpak na yun, di ramdam mo yung hiyapdi. Ramdam mo yung hapdi, tama ba? Anghel pa kaya? You can just imagine kung gaano kaimbing yung tulog ni Peter. Kamay nga lang tapiking ka eh. Bangon, bad trip ka na talaga ng gusto eh, di ba? Yung tipong sarap ng tulog mo, kasi nasa isip mo, mamamatay ka na bukas, tama? Sarap ng tulog mo. Hallelujah kayo. Tapos biglang tatapikin ka ng matindi, hindi lang sa legs, sa tagiliran. Alam niyo ba kung gaano kasakit pag dito tinamaan? Kurot pa nga lang dito, hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung sigaw mo eh. But Peter get up. No? And then, si Peter, hindi niya alam kung ano ba nangyari. Akala niya nakakita lang siya ng vision. Sabi niya dito, he thought he was seeing a vision. So they passed the first and second guards and come to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself. Walang nagbubukas, bumukas ng kusa. Hallelujah, praise the Lord. Bakit pag binabasa natin yung text, hindi kayo na-amaze sa mga sinasabi sa Biblia? Nakaka-amaze eh. Bumukas ng kusa. Hallelujah. And they went through it. When they had walked the length of the street, suddenly the angel left him. Iniwan siya sa ere. Di ba? Hello? Na-imagine nyo ba kung gaano ka-weirdo yung pakiramdam ni Peter ng mga panahon na to? Natutulog ka, ginising ka ng anghel, tapos akala mo nakakita ka lang ng vision, akala mo nanaginip ka lang. So the angel guided you out from that prison na hindi mo nare-realize. Then nung pag-alis ng angel, then Peter, verse 11, came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." Doon niya lang na-realize na nililigtas na pala siya. But along the way, hindi niya alam kung anong nangyayari. Along the way, hindi siya makapaniwala na meron ng saving na nangyayari. Sino-sino dito nakaka-relate na? Amen. Anong title natin? Basta't sumunod ka lang. So verse 12, when this had dawned on him, he went to the house of Mary. Kanino? The mother of John, and also Mark, where many people had gathered and were praying. No, nagdadasal, nag-intercede sila. Then Peter knocked at the outer entrance, and the servant named Rhoda, kilala niyo si Rhoda? That's the servant, came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it. Biruin mo sa sobrang excited niya. Dahil narinig niya yung boses ni Peter, tumakbo siya papabalik doon sa mga nagdadasal kay Mary. Then sabi niya, si Peter nasa labas. Ayun o, Peter is at the door. Anong respond ng mga nagpipray?
You're out of your mind. Naranasan nyo na ba, mga kapatid, na nagpe-pray kayo, pero duda kayo kung mangyayari yun? This group were praying for Peter na makaligtas, makalabas. Tama? Then nung nalaman nila nandiyan na si Peter, hindi sila makapaniwala that God has done it for them. Hallelujah. You're out of your mind. They told her. Kawawa naman si Rhoda. Hindi pinaniniwalaan. When she kept insisting that it was so, they said, it must be an angel. Baka naman angel lang yan. Baka naman yung angel lang ni Peter yan. Baka naman lalamove lang yan. Baka naman Shopee lang yan, guys. Di ba? No? Baka naman hallucination lang yan. But, look at this. Verse 16, nagpakita si Peter ng ano dito ng consistency, ng persistence, no? But Peter kept on knocking. And when they opened the door and saw him, they were astonished. Talaga naman. Kailangan nyo pa ba ng ebidensya para maniwala kayo? Ano sabi? If you worship, the Lord will manifest Himself. Then verse 17, Peter motioned his hand. Sabi, be quiet. Manahimik kayo. Guys, huwag kayong masyadong mamangha. Ikukwento ko sa inyo. Sabi niya, no? Peter motioned his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. Dinescribe niya, no? Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko alam kung paano, pero nangyari. Alam ko lang, natutulog lang ako, may gumising sa akin, then nilabas ako sa prison, then na-realize ko, God saved me. Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron kayo ngayon, no? Gaya nung sinabi, yung dineclare natin kanina, God will get you out of there. Hindi ko alam kung anong meron kayong sitwasyon ngayon na gusto mong ilabas ka ng Diyos, but definitely, gagawin ng Diyos yan para sa'yo at para sa kanyang kaluwalhatian. Gusto ko na i-testify yung gusto ko nang ikwento sa inyo yung struggle namin sa setlist kahapon, nung nakaraan. We're so struggled. Ako pala lalo. Siyempre yung mga tutugtog, kung ako yung tutugtog, okay lang kahit anong setlist. Pero kung ikaw natutugtog, ikaw pa magpe-preach, siyempre, ang gusto mo sana, yung swak doon sa ipipreach mo, tama? Mas maganda pa sana hindi na lang ako tinanong. Tinanong ako, nag-suggest ako, hindi rin pala kaya. So ngayon, nag-adjust, but God manifested Himself. There will be a situation na ayaw mo, but if you act first, the Lord will manifest Himself. Ang kailangan lang talaga muna, minsan o madalas, ay sumunod bago mo makita yung direksyon. Then, struggle kami, no? Pambihira. Gish may birakan. Ano kaya yung connection nun sa ano? But Holy Spirit comes, shine and light my way. Ano nangyari kay Peter? The angel came and showed him the way. Amen. Hallelujah. Dati pag kinakanta natin yan, Holy Spirit, come, shalalala my way. Pero kung intindihin mo mabuti, that very lyrics, mga kapatid, ang bigat. Shine and light my way. Hindi biro yun. Siguro na sinusulat ni Philip to, sobrang liwanag talaga ng perception niya, no? Holy Spirit, come. Shine and light my way. Shower of blessings come through you. Di ba? Yun na. Naintindihan po natin? Yun na yung preaching. Bilis lang, no? Gulat kayo, no? So, kung Wednesday, pinag-usapan natin, yung feelings, nandyan lang yan. Tama? Nandyan talaga yan. Hindi mo pwedeng alisin yung feelings. Feelings come, feeling is there, but they don't come first. Hindi pwedeng mauuna yung feelings. Siguro kung inuna ni Peter yung feelings niya, pambihira talaga naman. Anong pakiramdam nung natutulog ka, biglang may mag-struck sa'yo, bad trip, tama?
galit ka, naiinis ka dahil tulog ka, ginising ka, lokohin mo na ang lasing, wag lang yung pa kayang ginising mo, di ba? So kung inuna siguro ni Peter yung feelings niya, hindi siya susunod, tama? Baka suntukin niya pa yung kilala niyo si Peter? Alam niyo naman siguro kung anong karakas ni Pedro, mga kapatid. Siya lang naman ay nananaga ng tenga ng soldier, ng sundalo, no? Siya lang naman ay yung kaya makipagpatayan para kay Jesus Christ over my dead body, but I will deny you. Di ba? Alam niyo personalidad ni Peter, pero that time, that very moment, mga kapatid, Peter followed. Anong ginawa ni Peter? Inuna niya ba yung feelings niya? Hindi. Kung uunahin natin yung feelings natin, mga kapatid, alam mo, pag nag-diet ka, alam niyo, mga kapatid, when I started doing my diet before, when I was your man, when I was 20 years old siguro, 21, mga ganong age ako nag-diet, no? Sino dito yung naka-witness nung kapugian ko noon? Nung inuuna ko yung feelings, mga kapatid, ang hirap mag-diet. Tama? Parang faith yan eh. Faith takes a lot of discipline. Hello? Pag inuuna mo yung feelings, di ba merong tinatawag na Atkinson diet ba yan? Yung pwede mo kainin lahat. Pero pagka naramdaman mo ng busog ka na, tigilan mo na. May ganon? Alam nyo ba yung diet na yon? Ay, alam niyo yung seafood diet. When I see food, I eat. Yun yung seafood diet. Effective talaga yan kung gusto niyo magpataba. Kung i-apply natin siguro yung diet na pag nakaramdam ka lang ng busog, pwede ka nang tumigil. Parang ang hirap eh. Kasi feelings can be deceiving. Tama? Kasi merong feelings na tatlo, di ba? Yung feeling mo busog ka na, pero feeling mo na umay ka, so kakain ka ng sweets. Tama? Kasi may feelings. So pagka na umay ka na sa sweets, parang feeling mo gusto mo ulit kumain ng maalat. So hanggang sa 5 feelings na yung nabuo, ilang pounds na yung nadagdag sa'yo. Hello, are you there? Sinong nakaka-relate? Amen. I can relate, kaya nga ako ngayon buff eh. Naka naman pinangganda pa yung salita eh, no? Buff talaga, akala mo talaga buff. Kaya nga ako ngayon, fluffy. Grabe naman sa mataba eh. Masyado kang harsh. Fluffy na lang, medyo paganda na. Pakyutin natin, no? Kaya nga medyo fluffy tayo ngayon eh, di ba? Nakita nyo kung gaano ka-deceiving yung feelings? Ano yung binasa nating book? Acts. Ang ibig sabihin ba ng Acts ay, ano ibig sabihin ng Acts? Akala ko, palakol eh. Kung yun ang Tagalog ng Acts, dapat yung Biblia, ang nakita nyo ay mga palakol at hindi mga gawa. So Acts, ibig sabihin, action. Tama? Dito sa book of Acts, mga kapatid, nakita natin kung paano kinilusan ng mga disipulo ni Kristo yung mga bagay-bagay na iniutos ng Panginoon. Hello? It is not the books of feelings. Okay, open your Bible to the book of feelings, chapter 12, verse 5 to 17. It's very different, no? Kakaiba yung mababasa natin dito. And when Paul feels that it is weird, Paul go back to sleep. Di ba? Paul went back to sleep kasi feeling niya parang di tama eh. Di ba? So, action is better than feeling. Minsan, akala mo, wala ka pa dun sa moment of the saving grace. Pero sa totoo lang, nandun ka na. Minsan, akala mo, walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. But He is really working on it. Akala mo, walang ginagawa Diyos sa buhay mo, pero sa totoo lang, kung titignan mo spiritual realm, busy ang mga angels preparing your ways.
busy yung mga angels saving you from any bad things. Hello, are you there? So the angel sneaked out Peter. Oh, the angel sneaked Peter out. That's the right term. Minsan ang Diyos kumikilos ng yung extraordinary, hindi yung dramatic. No? Ang Diyos kumikilos siya yung parang hindi mo ma-imagine kung paano talaga nangyari. Hindi mo talaga akalain kung paano ka ilalabas ng Diyos sa sitwasyon na meron ka ngayon na ayaw mo. Alam natin yung story ni Meshach, Shadrach, and Abednego. Yung story ni David. Di ba? The story of Jesus, lalo na. Alam natin yung mga story na yan. Tama, mali? At gustong-gusto natin yung story na yon, yung kay Meshach, Shadrach, and Abednego, that God saved them during the fire. Hindi sila sinave before. Tama? God saved them. God protected them during. Gustong-gusto natin yon, pero ayaw natin makaranas ng ganun. Tama? Sino dito yung malakas ng loob na kayang magpatapon sa pugon? Di ba? Gusto lang natin basahin, pero ayaw natin talaga na mapunta sa ganung sitwasyon. Tama po ba? Yun nga lang, tanungin tayo ng tropa natin kung anong ginagawa nyo sa church, or alam mo yun, yung hindi na natin ma-justify. Tinutuldukan na lang natin yung usapan. Alam mo ba kung gaano kahirap magtiwala at maniwala or manangan doon sa mga bagay na nakita mo na noon at sa mga bagay na nakikita mo na ngayon? Ang hirap magtiwala pag ang tagal mo nang pinagpipray, pero parang ang tagal ng result. Ang tagal mo nang pinagdarasal, pero 2 years na, 5 years na, 10 years na, 20 years na, 25 years na, 30 years na, wala pa rin yung result. Sino dito nakakaramdam ng ganyan? Kaya parang gusto mo nang sumuko, parang ang hirap ka na magtiwala kasi hindi mo pa nakikita before na kumilos ang Diyos. Nakikita mo lang sa buhay ng ibang tao, yes, pero sa sarili mo, hindi mo alam at hindi ka naniniwala na kumikilos ang Diyos sa'yo simula nung bata ka pa lang. When God called you, or when God called you, hindi lang ngayon yun. Simula nung pinanganak ka, He chose you. Hallelujah. Alam niyo ba kung ano yung nangyari kay Peter? Nangyari kay Peter, 3 bagay mga kapatid, pag-uusapan natin. 3 bagay na nangyari kay Peter nung mga oras na yon, nung mga panahon na yon. Meron ba dito sa atin yung, let's put it this way, just like a metaphor, no? Sleeping. So Peter was sleeping. Peter was sleeping. Tutulog. So sa tingin nyo ba, nung natulog si Peter, akala ang nasa isip niya, God will save me. Kaya matutulog na lang ako. Hindi po yun ang nasa isip ni Peter. Alam mo yung itutulog na lang. Alam niyo yung pakiramdam na gano'n? Yung sa sobrang dami mong problema, sa sobrang stress mo, sa sobrang bigat ng nararamdaman mo, merong tayong salitang itulog mo na lang. Hello? Di-relate? Si Peter natulog na lang. Kasi he ran out of ideas paano siya makakalabas o kung paano siya ililigtas ng Diyos. Dahil si Peter nakulong hindi dahil sa disobedience. Si Peter nakulong hindi dahil sa crime. Si Peter nakulong because why? Dahil inihahayag niya ang salita ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit siya nakulong. Yung nanghuli sa kanya sila Herod, mga kapatid, no? Hindi kanya pakakawalan pag ikaw ay naghahayag na salita ng Diyos. So walang way talaga para makawala si Peter.
o para makalaya si Peter. Kaya siya, knowing Peter that, alam mo yun, yung by his own, tama? Ganun po karakter ni Peter, ganun personalidad ni Peter, by his own. Basta kung paano siya makakalusot, kung paano siya makakasurvive, ganun po si Peter. That's why, nung naubos na siya ng idea, itinulog na lang niya. Definitely, I will die tomorrow, sabi ni Peter, no? Tulog na lang. I will just sleep and rest in peace. Sino po dito sa inyo, o sino sa atin, yung madalas o minsan nakaranas ng ganitong pakaramdam, o ngayon, nararanasan yung ganitong sitwasyon? Yung hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa sitwasyon mo ngayon. Kaya parang, suko na ako, Lord. Kaya madalas, tinutulog mo na lang. Di ba? Yung iba, nagpapahinga na lang sa ministry. Yung iba, nagpapahinga na lang sa pag-attend. Nakakapagod pala mag-attend. Nakakapagod pala makarinig ng salita ng Diyos. But remember this, mga kapatid. While Peter was sleeping, the church is praying. While you are in distress, while you are struggling, while you are in the midst of problem, while you are in the darkness, someone is praying for you. Maaring yung nagdarasal para sa iyo, hindi mo gusto. Tama? Di ba? Maaring yung nagdarasal para sa iyo, tinataasan mo ng kilay. Maaring yung nagdarasal para sa iyo, bad trip ka. Maaring yung di ba? May mga ganun, hindi ko trip tong taong to, pambira. Pag nakikita ko mukha nito, naiiri ako eh. Pag nakikita ko mukha nito, parang gusto kong lamutakin talaga yung bawat makikita ko. Hello? Meron ba kayong ganyang feelings? Because feelings can be deceiving. Maaring pag nakakasalubong mo yung tao na yan, kinaasaran mo, pag nakikita mo yung pagmumukha, parang ayaw mo nang gumising. Di ba? O parang feeling mo, panaginip ba to? Gisingin niyo ako. Nakikita ko na naman yung mukha ng taong to. Pero yung kinaasaran mo na yan, yung mga tao na yan na binabaliwala mo, they are praying for you. Hello? Amen. Because we don't know. Hindi natin alam kung paano kumilos ang Diyos. Hindi natin alam that someone is praying for us. You see, while Peter ran out of chance and hope, itinulog na lang niya, the church were praying for him. And the irony of this, the church that are praying for Peter doesn't believe that God will do it for them at all. Di ba? Ang kulit eh, no? Nung nagdarasal sila, pakawalan niyo pa siya. Naglagay na siguro ng insenso. Nagdarasal sila na palayain si Peter at nandyan na si Peter habang nagdarasal sila. Hindi sila makapaniwala, duda pa sila. Wake up call sa mga intercessions. When we intercede, believe it 100%. Because before you ask it, the Lord already gave it. Bago mo pa hingin, nakahanda na yan para sa'yo. I remember when we went to the mall, birthday ni ni Gab. So napunta kami ng North. Di ba? Punta kami ng North. Walang parking. Then, sayang, hindi namin nakuha yung footage sa dashcam eh. Then, si Jade, nag-declare, Lord, please give us a space for parking. Pagka-declare niya na gano'n, biglang may umalis doon sa harapan namin. Saktong-sakto.
kung na-late yon or kung naging advance yon, nauna na nasa harapan namin, or yung nasa likod namin kung na-late yon. Hello? Nakita niyo kung gaano katindi yung timing? And ito pa yung pinakamalupit. Doon pa siya sa tapat mismo ng mall entrance. Very timing. Dahil kung nauna siyang umalis, merong kotse sa harapan namin, nauna yon. Kung na-late siyang umalis, yung nasa likod namin, yon na nakapark. Pero saktong-sakto. But, this is the thing, mga kapatid. This is how God displays His glory. Before we ask for it, God already knows we need it. Hallelujah. Talagang nalilift up lang ang kaluwalhatian ng Panginoon when we pray. Dahil pag hindi tayo nagdasal, walang glory. Ang lahat iisipin mo na lang, nagkataon lang yan. Ang swerte naman natin. But when we pray, even it's already prepared, the glory of God is being revealed. Nakita niyo mga kapatid, when Adam and Eve nagkasala, here comes the fall. Tama? But before that moment, meron na agad remedy ang Diyos. And then the people ask for a Savior. Not knowing that before they ask, God has already prepared it for them, for us. Hello? Kaya nga mga kapatid, maybe you are sleeping right now. No? The Spirit of God is sleeping right now in you. Maybe you are just wondering, ano bang mangyayari? Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Di ba? But God has already prepared things for you. And then when you ask it, it will manifest. Hallelujah. Bakit? Bakit ganun relasyon niya sa atin? Kasi gusto niya ma-reveal yung glory niya. Hanggat hindi mo dinedeclare, hindi niya ibibigay. Bakit? Kasi pag binigay niya yun ang hindi mo pa dinedeclare, isipin mo, faith. Alam niyo faith? F-A-T-E. Diba? But when you ask for it, ibig sabihin, you're prepared. God will give it. Hallelujah. And then, pangalawa, so Peter slept, no? So Peter was sleeping, and then Peter was stricken. Di ba? Natutulog ka ngayon, natutulog si Peter ngayon, tas ginising siya ng angel. Sometimes, we felt that too. Tama? Not every discomfort is a curse. Tandaan natin yan. Not every discomfort is a curse. Sometimes God will struck you to wake you for something big. God will struck you to wake you up for something big. Mga kapatid, maybe your spirit is sleeping right now. No? God will struck you. Sometimes, meron tayong mararamdaman na discomfort. Sa tingin nyo ba, komportable yung paggising kay Peter? Di ba? May mga sitwasyon tayong pagdadaanan na ayaw natin. May mga pakiramdam tayo na hindi komportable, wala ka sa mood. Tama? Wala tayo sa mood magtaas ng kamay. Wala tayo sa mood magpuri sa Diyos. Tandaan niyo ito mga kapatid, pag inuna natin yung pakiramdam natin, yung mood natin, before tayo magtaas ng kamay at magpuri sa Diyos, hindi mo na mapupuri ang Diyos habang buhay. Sometimes, we need to lift our hands first before the feeling follows. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo, when we feel God's grace and we feel God's love, pag naramdaman natin na mahal at iniibig tayo ng Diyos, we worship. Tama?
Pero pag hindi natin nararamdaman na iniibig tayo ng Diyos, hindi na natin nararamdaman yung presensya ng Panginoon, hindi natin nararamdaman yung grasya at habag ng Diyos, you don't worship, you don't lift your hands. But the thing is, kahit hindi mo itaas yung kamay mo, kahit hindi ka tumalon para sa Kanya, kahit hindi ka sumigaw para sa Kanya, iniibig ka pa rin niya, at yung habag at grasya niya nandyan pa rin para sa'yo. Hindi nagbabago. Ang nagbabago, feelings. Amen? So Peter was sleeping. Peter was struck. It's so uncomfortable to be stricken. Sa tagiliran pa talaga. Uulitin ko, imagine niyo na lang. Diba? Naawa ako kay Peter nung siguro ng mga oras na yun, no? Diba? Habang natutulog siya. Naranasan niya ba magising ng gano'n? Yung natutulog ako. Tapos, sunod, okay, sige, labas. Suot, okay, suot na yung yung cloak. Alright. Yung guard, hindi tayo nakita. Yung second guard, hindi tayo nakita. Yung gate bumukas, ano nangyari, guys? Diba? Habang nakaganyan siya, no? Naglalakad siya habang nakaganito. Oh, sakit ah. Ang sakit ah. We feel discomfort. Every one of us, nakakaramdam ng discomfort. Sino ditong may sitwasyon ngayon? Sino yung may kinakaharap na problema? Sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa sarili. Anxiety. Lahat tayo inaatake ng ganyan. Ang problema dumarating sa mabuti o masama. Tama? So lahat tayo nakakaranas. But the thing is, sometimes it is a wake-up call of God for us to wake, to be awakened. Amen? Kasi tayo natutulog, tayong Kristiyano no? But, ito yung pinakamatindi mga kapatid. When Peter get up, he stumbled. Oh, ayos ah. Peter stumbled. Madalas tayo nagsastumble. Tama? Sa tingin niyo ba mga kapatid, pag akyat ko dito, feeling ko ako na yung sagot sa mga prayers ninyo to preach the gospel that is right for your spirit right now. Hindi po ganoon ang pakiramdam ko. I am struggling, I am stumbling. Habang andun ako, nagsastumble ako, Lord, I really don't know how to deliver these words like how you deliver it to me. Kasi actually, these words are for me. I'm just sharing it to you. So, we stumble. Tama? Pagka ginising ka ng Panginoon, pagka na-struck ka ng Panginoon, we stumble. We don't know what to do next. Tama? Hindi natin alam kung anong gagawin. But the most important things, or what matters most, is we stumble but we follow. Amen? Amen po ba? Amen. So as Peter came to himself, and realized God did everything for him. Nung nagising siya sa katotohanan, di ba? He came to himself at na-realize niya, okay, God saved me. Di ba? God will reveal things to you when you survive the surprise. Sino dito nandito nung Wednesday? Di ba? If you don't put your feelings first, God will reveal things to you after you survive the circumstances that you have right now. Amen. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, let me i-take note nyo na lang itong verses na to. Mark chapter 4, verse 37 to 38. No? Isaiah chapter 53, verse 4. Doon sa Mark chapter 4 na yon, verse 37, Jesus Christ was sleeping. Di ba? Iba po yun. Jesus Christ was sleeping because He is at peace, because He knows what to do and what is happening. Compare kay Peter na natutulog na hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Okay? Naintindihan natin?
Magkaiba po yung tulog na yon. Alright? So, nakita natin kung gaano kaduda si Peter before nung mga una pang panahon na siya ay sumama kay Jesus Christ. At ngayon, na-realize niya na that God is saving him every time. Sino po dito naniniwala that God is saving you now? Sino dito naniniwala na umaani ka na? You are praying for God to save you. Well, bago mo patanungin, ulitin ko, nililigtas ka na niya. Maaring hindi mo gusto yung sitwasyon mo ngayon, pero that is one way of saving you. Hallelujah. Isaiah chapter 53 verse 4, surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Jesus was struck too. Remember that not all discomfort is a curse. Hindi lahat ng hindi magandang sitwasyon ay parusa. Amen? Sometimes God is just waking you up, no? Kasi you are more than that. Sabi mo sa katabi mo, you are more than that. Gising! Sumunod ka lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na lang. Hallelujah. Praise the Lord. Everyone standing up. Praise you, God. Thank you, Lord, for reminding us and waking us up and for letting us realize that you are now saving us. Lord, thank you. Thank you for saving us. The Lord, I declare for the victory of all these people na nakarinig ngayon ng salita, na ma-realize nila that you have already saved them before they asked it. In Jesus' name, amen. Hallelujah.